Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 216 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Member ka na ba ng Kilusan? At ang topic natin ngayon ay Power of the Church. At sabi po dito, yung concept na Power of the Church refers to the God-given authority entrusted to the body of Christ to fulfill its spiritual mission on earth. This includes proclaiming the gospel with boldness, engaging in spiritual warfare through prayer and truth, and exercising loving church discipline for the purity of the church. This power is not worldly, political, or manipulative. It flows from Christ, the head of the church, who governs his people by his word and spirit. The church is not weak or passive. It is God's ordained instrument for declaring the kingdom, confronting sin, and advancing light in darkness. At ang Bible verse natin matagpuan sa Matthew chapter 16 verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Sa Tagalog naman po, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo kong aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. At ang teachings po natin ngayon ay number 1, the power of the church. Number 1, God has ordained the church to fulfill the word. Ito pa, yung church kasi, diba, ang ating Panginoon talagang inano niya yung church, which is tayo, yung mga tao na parang disciple of the nation talaga na i-fulfill natin yung buong mundo na maglingkod sa kanya, na dapat kilalanin siya, diba? Sambahin siya, ganun. Ayun po yung parang ordained or parang ordinance, diba? Na parang yun yung gustong ipatupad ng ating Panginoon sa ating mga naglilingkod sa kanya, sa ating mga nananampalataya sa ating Panginoon. And number 2 po, Jesus is the founder and head of the church. Ito po, yung church, which is tayo, na tayo yung church, tayo yung body. Pero di ba may church pa rin natawag na yung pinagsambahan natin, yung bahay-sambahan natin Panginoon, na yung ating Panginoon yung founder nun, yung head ng ating church. Kasi tayo body lang, di ba? Siya yung pinaka-head ng ating Panginoon. And number 3 po, the Spirit indwells the church to accomplish God's mission. Ito po, ito nga po, yung mission nga ating Panginoon niya, na disciple all the nation. Parang yung po parang inuudyok tayo na parang ipakalat sa ibang tao yung gospel, yung katuruan, yung karunungan natin, yung pag-ibig ng ating Panginoon na kahit na hindi pa nila nalalaman na patungkol doon. And application naman po, para natin ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, believe with certainty that the church will prevail in the cultural war. Ito po, yung, diba kasi yung sa Europe na in-example kaya ni Pastor Russell na parang tinalikuran nila, diba? Pero hindi yun talaga tuluyan kasi parang may gagawin, may anong way ang ating Panginoon na tao na mag-disciple pa rin sa kanila upang magbalik loob sila sa nananampalataya sa ating Panginoon. Na putol din tayo, diba? Minsan pag talaga devoted na napunta na ako sa phase na ganito na hindi ako devoted, na talaga na pag may distraction talaga agad na dun ako nababaling yung ano ko, pero talagang may gagawin pa rin ang ating Panginoon upang manumbalik pa rin yung pag-ibig at pananampalataya mo sa Kanya. And number 2 po, be part of a local church that prioritize the 3 great commandments. Dapat po maging part po tayo ng church na ayun yung pinaglilingkuran na, o ayun yung susunod nila, pinapriority nila itong 3 great commandments na to, which is number 1, love God, number 2, love others, or love our mahal natin yung kapwa natin, and number 3 po, make disciples. And lastly, be the church, the body of Christ that transforms the world. Ito po, maging, dahil nga body of Christ na tayo, dahil tayo yung church, may kalakip yun may kalakip yun na mission na talaga
disciple all the nation. Kailangan ipakalat natin yung kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon sa ating kapwa. Ayan, yun lang po ang aking devotion ngayong araw. Sana pumintunan kayo at huwag niyong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa atin.